na stockholders meeting ng kumpanya kahapon, dumaos-dos kanina ang stock price ng Meralco sa pinaka-mababang antas nito sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, maraming mamumuhunan ang nalugi. Nagpapatrol, Charo Lugarta. Pagbukas ng kalakalan sa PSE kaninang umaga, suspendido ang trading ng mga Meralco share. Sabi ng PSE, kanina lang kasi nagsabi ang Meralco sa kinahinatnan ng stockholders meeting ito. Kaya't minabuti muna ng PSE na itigil ang trading ng Meralco shares ng isang oras para mabigyan ng sapat na panahon ng mga investor na malaman kung ano ang nangyari sa nasabing meeting ng kumpanya kahapon. Pero nang muling pinayagan ng PSE ang trading ng stock ng Meralco, mas pinili ng mga investor na ibenta ang kanilang mga hawak na shares. Kaya't kanina, 3 piso ang ibinaba sa stock price ng Meralco kumpara kahapon. Ito na ang pinakamababang presyo ng bawat Meralco share sa loob ng isang taon. Paliwanag ng ilang market analyst. Nag-aalala kasi ang mga investor sa maaaring maging madugo at mahabang labanan ng nagbabamayang kampo sa korte. Pagka merong nag-aaway, concerned ang mga involved, lalo pa ang shareholders, ang stock market nga, ang mga may hawak na posisyon ng Meralco. Yan ang pinakatakot na commodity, yung investment nila, yung pera, na minute mag-depreciate yung presyo, syempre gusto nila makalabas kaagad. Kaya ang maliliit na investor tulad nila Eugenio at Alberto, kinagat na lang ang pagkalugi kaysa mas lalong maipit sa hawak nilang stocks. Masasakit yung pananita ni Winston dun sa pulong ng mga shareholders. Hindi tama yun. Dapat inayos nila ano ba talaga ang problema. Sila dapat nag-usap na pero bang gentleman agreement na ganito. Ay, pinalabas yan. Hindi lumaki ng lumaki yan. Lang ng dalawang investor. Maayos na ang gusot ng dalawang higanteng stockholder ng Meralco, ang GSIS at mga Lopez. Alang-alang na rin sa mga maliliit na investor na tulad nila na ipinagkatiwala ang pinaghirapang pera sa kumpanya. Charo Lugarta, Patrol ng Pilipino.